sa buhay mo kapag nilabas mo yung baho mo doon. Dog show na dog show yung buong buhay mo. At isa si Libayan sa nakisawsaw sa issue ng pamilya Yulo. Imagine, nakawalong content na itong si Libayan. Katas na katas, kung wari concern Pero parte din siya dito sa social media na nag-sensationalize ng buhay ng pamilya Yulo. Isipin nyo mga kabatas natin ha. Itong si Carlos Yulo, nakagawa ng isa sa pinaka-importanteng pagkakataon sa kasaysayan ng Pilipinas. Nagkaroon siya ng 2 gold medal. Sobrang bihira yan at hindi natin alam kung mangyayari pa yang ulit sa iisang atleta. Good for him. Achievement niya yon at good for the Philippines. Okay? Sobrang malaking kaganapan yun. Feel na feel ni Libayan yung sinasabi niya pero wala namang patungkol sa batas. Pero sasawsaw lang naman siya sa buhay pamilya ng Yulo. Pwede naman niyang i-congratulate lang si Carlos Yulo at wag nang sawsawan at nang di na madagdagan pa ang panghusga ng tao sa pamilya nila. Pero ano ang ginagawa niya? Ang dami pa niyang side comment, abay isa din siya sa nagpapalala ng sitwasyon. Di ba? Pero mga kabatas natin, tignan nyo kung ano ang binabalita hanggang ngayon 6 hours ago. Tapos, ikinontent mo pa. Sinawsawan mo rin. Abay, pang 8 content mo na yan patungkol sa pamilya Yulo. Nakimarites ka rin. Pwede mo namang batiin lang si Carlos Yulo, period. At huwag ka na makihalo sa media dahil iyan talaga ang trabaho nila. Ikaw, isang abogado at ang channel mo, itinayo mo yan para magturo ng batas. Hindi ba dapat nagre-review ka ng mga patungkol sa batas para makapagbigay ka ng kaalaman sa mga listeners mo? Pero ano na naman yung content mo? Pang 8 content mo na yan sa issue ng family Yulo. Yung balita ba dito tungkol sa pagkapanalo niya? At ikaw, ang content mo ba patungkol sa batas? Di ba? Hindi. Alam nyo, kalakaran na yan sa media. Iyan ang trabaho nila, kumuha ng mga controversial na issue. At kapag ang isang tao nakikilala at sumisikat, asahan nyo na nakakambal niyan ang posibilidad na makalkal ang lahat-lahat sa buhay ninyo. Nakakalungkot pero iyan ang kapalit ng kasikatan at pera. Sino ang may sala dito? Yung nanay niya, syempre, yun yung umastang tulfo di ba? Muntik na niyang masabing nagpatulfo. Then na-realize niya, oops, hindi pala nagpatulfo ang nanay ni Kaloy. Pakinggan ulit natin, biglang nag-post si Libayan. Sino ang may sala dito? Yung nanay niya, syempre, yun yung umastang tulfo di ba? Hinusgahan na niya yung nanay, parang alam na alam niya yung buong kwento ng pamilya Yulo. At ikinonek pa kay Raffy Tulfo. Hindi ko sinasabing tama at walang mali yung nanay niya. Pero sigurado may pinaguhugutan ng mas malalim pa na alitan ng pamilya. Siguro may mga taong iba pang involved at mga sulsol sa paligid nila kaya umabot sa ganyan. Ganun pa man, wala tayong karapatan na husgahan yung nanay ni Kaloy. At ganun din si Kaloy. Pero the only thing we wish na sana maayos nila ang sigalot sa pamilya nila. Kay Kaloy at sa magulang niya, sana magkaayos kayo. At sa lahat ng anak at magulang, laging alalahanin ng Ephesians 6:1-4. Ang Ephesians 6:1-3, ito ang tagubilin sa atin bilang mga anak. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Kaya kahit gaano patingin natin na mali ang magulang natin, igalang pa rin natin sila. Walang perpektong magulang. Pero sa maling nagagawa ng magulang natin, lagi nating tapatan at isipin ang mabubuting nagawa nila sa atin. Lalo noong mga bata pa tayo dahil mas magiging madali para mas mahalin at igalang at pahalagahan natin sila. At sa atin naman bilang magulang, hindi tumigil yon sa Ephesians 6:1-3. May karugtong yon na tagubilin sa ating mga magulang.
Huwag nating ibuyo ang mga anak natin na magalit sa atin. Hindi tayo perpekto at hindi rin perpekto ang mga anak natin. Sa kabila ng pagkakamali nila, mahalin at igalang din natin sila. At turuan, palakihin sila sa disiplina at aral ng Diyos. Yung mga nagsasabi na biktima yung nanay dito, magpatulfo kayo. Talaga itong si Libayan, palagi na lang ikinokonek sa tulfo. Ipatulfo nyo yung kapamilya nyo para malaman nyo kung ano ang epekto ng paglabas ng baho sa social media. Alam mo Libayan, kahit hindi ka magpatulfo, basta nakilala ka o sumikat ka at napukaw mo ang mata ng marami, tulad ng pagpasok ng isang tao sa social media, the possibility na makalkal ang baho mo ay malaki. Lahat tayo na pumasok dito sa social media, kahit hindi ka magpatulfo, may posibilidad na makalkal ang buhay ng pamilya natin. Kahit maraming medalya ang may panalo mo, 2 man yan o 10, taob yan sa baho na pinaalingasaw ng nanay mo. Kung makahusga, inam. Alam mo Libayan, depende yan sa titingin kung ang lahat ng tao katulad mo na mapanghusga, tingin mo talaga sa medalya niya ay walang halaga. Pero sa mga taong nakatingin lang sa ibinigay niyang karangalan sa Pilipinas, hindi pagtutuunan ang issue ng pamilya nila dahil wala namang pamilyang perpekto. Nagkataon lang na hindi nila napigilan ang kani-kanilang sama ng loob at lumabas sa media at ito ay pinagkakitaan at naging kontrobersyal. At ikaw, sumausaw ka pa. Hindi ka pa nakontento sa 1 o 2 content. Umabot pa ng 8. Grabe, katas na katas mo ang pamilya Yulo. Magkano na kaya ang kinita mo dyan sa 8 content mo? Napapabuntong hininga si Libayan. Oh. Galit na galit siya sa media pero ginagawa din naman niya. Naka-8 content nga, di ba? Di ba? Mga tulfonatics. Oh, nasingit na naman ang tulponatics. At saka dun sa mga balak magpatulfo. Kahit anong ma-achieve mo sa buhay mo, ang maaalala ng tao, yung baho mo. Bakit ikaw hindi ka naman nagpatulfo pero lumalabas ang baho mo? Kasi dumidikit ka lang sa mga nasa spotlight. Para kang linta na dumidikit kung sino ang sikat at viral para pagkakitaan. At ginamit mo pa ang batas natin. Pero ilang video mo na ang nai-content ko na wala kang tinuturong batas. At minsan ka na nga lang magturo, mali-mali pa, na nagdudulot pa ng kalituhan at divisyon dahil ang mga followers mo, kahit mali na, pinaniniwalaan ka pa rin. Unti-unti nang umaalingasaw ang baho mo, tulad ng membership fee. Nangalap ka ng pondo sa pangako mapupunta yan sa editor pero ayaw mo pala ng editor. Tapos mali-maling turo mo ng batas. Mga kasong nadidismiss dahil mali ang intindi mo sa batas. Tapos may issue pa kayo sa notary public ninyo. Hay naku, mga bahong unti-unting lumalabas. At katulad ng sinabi ko, hindi na kailangang magpatulfo para lumabas ang baho ng isang tao dahil nasa panahon na tayo na kung saan napakadaling makalkal ang buhay ng isang tao. At kahit anong tago natin, lahat tayo ay may digital footprints. Kung matalino at mahusay ang taong gustong hanapin ka, madali na itong gawin para sa kanila. Yan. Pati yung ginawa ni Fortune dito, na nahack daw siya. Ang gandang sakyan eh. Okay, magandang sakyan, kaya naman pala sinakyan mo kahit wala namang connection patungkol sa batas. So ano ang pagkakaiba mo kay Attorney Fortune? Hindi ba't kumita ka rin sa 8 content mo patungkol sa pamilya Yulo? Hindi ba batas natin ang channel mo at isa kang abogado na dapat nagtuturo ng patungkol sa batas? Abay, bakit ang content mo ay pang showbiz ang tema? Kung may connection sana sa batas na pwede mo i-discuss tulad ng issue ni Johnny Depp at Amber Heard, kaso wala naman. Sigalot lang talaga ng pamilya yung content mo at naka-8 content ka na sa pamilya Yulo. Bakit? Eh hindi mo kaya yung gold medal eh, di ba? Ano ang kaya mo mang intriga? Okay,
Libayan, hindi mo ba kaya yung gold medal? At hirap ka rin bang magpanalo ng kaso? Kaya ba ang ginawa mo na lang mang-intriga? Kaya ba umabot ng 8 ang content mo sa Family Yulo? Intrigero ka rin talaga, ano? Kay inam-inam mo talagang manghusga para bang alam na alam mo ang buhay ng pamilya Yulo. Sa tingin mo ba, kung hindi nag-post ng gano'n ang nanay ni Kaloy, makakalampas sa media na hindi makalkal ang buhay niya? At some point, siguradong lalabas din yan dahil ang trabaho talaga ng iba ay pagkakitaan at magkalkal ng buhay ng may buhay to create a controversy. Ang iba tulad mo, sasawsawan ng issue, iko-content. O di ba, parte ka rin ng pag-sensationalize ng issue ng pamilya Yulo? Para saan? Para matuto ng batas? O para kumita ka dyan? Imagine, 8 content. Mas madaling sumikat sa pang-iintriga Kaya pala yung ginagawa mo nang iintriga ka kasi mas madaling sumikat at kumita sa pang-iintriga. kesa sumikat dahil nagbigay ka ng karangalan sa bansa. Okay? So mas madali ang mang-intriga kaysa sa magturo ng tamang batas. Kaya ba iyan ang ginagawa mo? And unfortunately, yung pag-iintriga, paninira, paglabas ng bao, siya pa yung magpapatumba sa 2 mong medalya. And unfortunately, yung pang-iintriga at paninira mo, siya pa ang maaaring magtanggal sa title mong attorney. Di ba? O tingnan nyo dito sa balita, mga kabatas natin. Sumiklab ang kalooban ni Chloe San Jose nang magkomento ang tatay ng boyfriend na si Mark Andrew Yulo na dapat humingi ng tawad ang anak na si Carlos Yulo sa kanyang inang si Angelica dahil tinawag daw niyang magnanakaw kaya naman agad siyang rumespa. Tingnan nyo, imbis na batas ang binabasa niya ay yung balita sa tabloid. Ano yung usapan daw nila? Masaya ako sa narating mo, nak, pero dapat mag-sorry ka sa nanay mo na sinabihan mong magnanakaw para luminis ng imahen mo. Sabi daw ni Mark Andrew Yulo. Tapos tignan nyo itong walang kwentang balita na ito, mga kabatas natin. Wala palang kwenta pero kinontent mo pa. At obvious naman na walang relasyon sa batas yung binasa mo. Abay, dapat batas ang binabasa mo. Makikita nyo talaga yung bias, no? Makikita nyo kung paano nila sinisway yung feelings ng mga tao. Makikita nyo yung sensationalism dito. At ikaw, hindi mo ba sinensationalize? Abay, nakawalong content ka. Puro galit ang ipinakita mo sa nanay ni Kaloy. Ito, balita na ito. Sa Manila Bulletin pala ito. Tabloid to, di ba? Tignan niyo yung image. Yung picture ng dalawa sa taas. Kaawawa. Dito sa baba, hindi. Pinoy talaga eh, no? Tapos syempre, papatulan ng mga tao yan. O hindi ba pinatulan mo rin? Sarap na sarap ka nga. Hindi lang 1, 2, 3. Hindi ka pa nakontento. Umabot pa hanggang 8. Tapos syempre, papatulan ng mga tao yan. Kasi ganyan eh. Alam nyo, ganyan yung mga tatanga-tangang tulfo fanatics eh. Yan yung gusto nila eh. Sabi ni Libayan, tatanga-tanga yung mga pumapatol at may gusto ng ganyang topic. So ano ang tawag kay Libayan na sarap na pinatulan niya at sinawsawa ng issue ng pamilya Yulo? Umabot pa ng 8 content. Ano ang pwedeng itawag sa ganon? Super tanga o tatanga-tanga to the 8th power? O ako'y nagtatanong lang naman ayon sa statement ni Libayan. O tapos sa baba, Mark Andrew Yulo, pasensya na po kayo tito. Alam ko po na hindi po ikaw ang nag-comment nito. Hindi naman pala siya yung nag-comment eh.
Pero kung gusto nyo po talaga ng ganito, ba't hindi nyo din po sabihin na sinumpa po siya ni Tita Angge na gagapang si Kaloy sa lupa before po siya mag-qualify sa Olympics last year? Hindi nyo ba napansin sa mga past video ni Libayan, pag nagbabasa siya ng batas, pag mahaba, sino-shortcut niya by saying blah blah blah. Pero dito talagang binasa niya. Abay, dalawang channel ni Libayan, ang layunin at description ay para sa pagbibigay ng impormasyon sa batas at pagbibigay ng payong legal patungkol sa batas. At naglagay siya ng membership fee para sa maayos at malawak at mas maganda ang pagbibigay ng batas natin ng libreng payong legal at impormasyon tungkol saan? Sa batas, hindi tungkol sa buhay ng iba. O ano ngayon ang content ni Libayan? At ano ang inihahatid niya sa listeners niya? Galit. Galit sa nanay ni Kaloy at pati galit niya sa RTIA na damay pa. May relasyon ba sa batas? Wala. Actually, gumapang pa siya. Itong si Kaloy, more than paggapang sa lupa ang ginawa niya. Mas madaling gumapang kaysa lumipad. Nakita niyo, lumilipad siya, di ba? Kaya nga siya nanalo kasi lumilipad siya. Hindi ba kayo natatawa kung ano-ano na lang sinasabi ni Libayan? Pero ito ang pinakasad dito, mga kabatas natin. Yung inspirasyon na dapat na ibigay sa atin ng dalawang medalyang ginto para sa mga tao na gustong makamit din yung ganong klaseng tagumpay sinira nung nanay. Galit na galit talaga si Libayan sa nanay ni Kaloy. Iyan ang inahatid niya sa mga listeners niya. Galit. Again, Libayan, sa mga taong hindi tinitingnan ang conflict between Kaloy and his mother, inspirasyon pa rin si Kaloy sa mga nagnanais na marating ang tagumpay at pagkapanalo niya sa dalawang medalya. Tama! Oh. Tunaw ang gold sa chismis. Siguro sa inyo na nakafocus sa chismis at conflict niya, sa pamilya niya, tunaw talaga ang tingin nyo sa gold na nakamit ni Kaloy. Pero sa mga taong nakafocus sa 2 gold na nakamit at sa lahat ng material na binigay sa kanya ng mga advertisers, still, inspirasyon pa rin siya sa marami. Yan ang nakakalungkot. Imbes na maging proud ka na Pinoy, wala eh. Tulad ng sinabi ko kanina, depende yan sa tumitingin. Kung sa iyo, Libayan, at sa mga kabatas na wala ang pagka-proud nyo saan achieve niya, pero sa iba, ang nakikita nila ay ang gold medal at ang lahat ng mga natanggap niyang award at nakamit niya dahil sa hirap at disiplina niya at nanatili siyang inspirasyon sa marami. Tapos may balita pa na ganyan. Itong balita naman, halatang sensationalism din. O ano ang pagkakaiba ng content mo dyan sa balita? Di ba halatang sensationalism din? At ang hinahatid mo pa sa mga listeners mo ay yung galit mo at paninisi mo sa nanay ni Kaloy. Isn't it you're also sensationalizing the story? Kaugnay na balita, Tatay Barado, Kaloy sinumpa. O para maklik mo yung website nila, pumunta ka doon, makaview ka ng ads. Naobserbahan niyo ba kung paano mag-isip si Libayan? Binabatikos niya yung gumawa ng article at mukhang naiinis siya dahil the article is only made for views and money. Pero ang content niya, same din naman. Nakawalong content na siya sa issue ng Family Yulo. Para saan? Sa pagtuturo ng batas o para maihatid niya lang ang galit niya sa nanay ni Kaloy at the same time for the views and money na rin? O para kumita si Libayan, panuorin niyo yung 8 content niya patungkol kay Kaloy at sa issue ng pamilya niya. Huwag niyo skip ang ads para lalong lumakikita ni Libayan pandagdag holiday nila. Naawa ako kay Kaloy. Hindi maaalala yung ginto niya. Ang naaalala yung nanay niya at saka yung umiiyak na tatay niya na ganyan. Naawa siya kay Kaloy. Naku Libayan, huwag kang maawa. Ang daming blessings na tinatamasan niya ngayon. Yung gold medal niya, maaalala pa rin niya ng mga tao at malay mo magkaayos din ang pamilya niya. At huwag ka na kasing makisulsul sa galit ng tao kasi habang may sulsul na tulad mo, hindi mamatay ang issue sa pamilya nila.
O baka naman paabutin mo pa yan ng 10 content para sakto sa bilang ng daliri sa kamay mo. Mas maraming content sa mga viral issue, mas maraming kita. Ang biktima dito si Kaloy. Siya talaga yung biktima dito. Kasi nagsasabong yung mga tao sa paligid niya eh. Hindi lang si Kaloy ang biktima dyan, Libayan. Ang buong pamilya niya. Biktima sila ng mga tulad nyo na patuloy na nagpapakita ng galit sa isang panig. Kaya sila patuloy na nagpapalitan ng masasakit na salita dahil sa mga naririnig nila sa mga reaksyon ng iba't ibang tao. Kasalanan ng Raffy Tulfo in action ito eh. Itong si Libayan, ikamamatay na ata ang paninisi sa RTIA. Abay lahat na lang sinisi sa Raffy Tulfo in action. Siguro pag itong si Libayan namatay, ang ipalalagay niya na message sa headstone niya, kasalanan ng Raffy Tulfo in action ito eh. Abay lahat naman kasi sinisisi niya sa Raffy Tulfo in action. Sinabi po niya na kahit ilang rosaryo pa ang ipadala niya kay Kaloy ay hindi na po mananalo si Kaloy. Mataas yung picture, iyak yung nasa taas. Dalawang umiiyak dito, parang dalawang chill lang. Tingnan nyo yung nire-review ni Libayan, imbis na batas ang reviewin nitong si Libayan nang hindi mali-mali ang tinuturo niya patungkol sa batas, abay picture ng family Yulo ang nire-review. Mas maalala yung family issues kesa sa achievements niya. Ganyan ang mangyayari rin sa inyo pag nagpatulfo kayo. Yung Raffy Tulfo in action, subukan yung i-google kung sino yung mga taong nandoon. O, tingnan nyo tong si Libayan, ang dami-daming pwede ipag-google, mga informative topics patungkol sa batas. Abay ipapag-google mo pa yung mga nagpatulfo. Ano naman ang mapapala ng mga listeners mo kung i-google nila ang mga nagpatulfo? Unless gusto mo i-content nila at pwede pagkakitaan. Habang buhay na nalamat sa pagkatao nila yon. O di ba ikaw may lamat din? Tulad ng pagkatalo mo sa debate nyo ni Fiscal EJ, abay nakakahiya sa harap ng 3 justices at sa harap ng mga abogado. Imagine 81K views na yan. Yan ay lamat sa pagiging abogado mo. Ang yabang mo ba naman, ikinokorek ka lang namin sa mali mong turo, abay nagalit at nilait mo pa kami at inakusahan mo pa kaming PDF file protector. Gusto namin makipagdebate sa iyo pero ayaw mo, gusto mo abogado. Buti na lang pumayag si Fiscal EJ na makipagdebate. Ayun, pahiya sa harap ng maraming nanonood at padami pa ng padami ang views. Parang ganito yung nangyari. Ngayon, kung ikaw nagpatulfo ka, pinatulfo mo yung tatay mo, yung nanay mo, kahit maging abogado ka, maging doktor ka, maging sino man. Maging sino ka man. Sa darating na panahon, pag ginugol ng tao, yung pangalan mo, yung baho mo sa Raffy Tulfo ang lalabas pa rin sa mukha nila. Doon Tulad ng sinabi mo, maging sino ka man, kahit may title ka pang attorney, kapag ginugol ng tao ang pangalan mo, yung pagkatalo mo sa debate at mga mali-mali mong turo sa batas at mga kasong hinawakan mo na na-dismiss ang lalabas sa mukha nila. Kung sakali naman matalo ka sa kasong isinampa sa iyo dahil sa kapaninira mo, lalabas lahat yan balang araw. Isama pa natin yung membership fee na ipinangako mo sa tao na ang mga kalap na pondo ay para sa editor at webmasters. Lumabas din mismo sa bibig mo, ayaw mo pala ng editor. Mga bahong unti-unting lumalabas ang hindi na mabubura sa social media. ka pa rin maaalala at yung baho mo na yon, babalik-balikan ka habang buhay. Agree. Kaya yung pagkatalo mo sa debate, ang pagtuturo mo ng mali-maling batas, ang membership issue, ang notary public issue, ang mga kasong hinawakan mo na na-technical at na-dismiss, babalik-balikan ka habang buhay. At hindi lang habang buhay kasi kahit pag namatay ka na at meron pa ring internet, kapag ginugal ang family tree ng mga naging anak mo, apo mo, at apo mo sa tuhod at makikita na nandoon ka nagpapatulfo,
o pinapatulfo, yun ang legacy mo. At hindi lang habang buhay, kasi kahit kapag namatay ka na at meron pa ring internet, kapag ginugol ang family tree ng mga naging anak mo at apo mo sa tuhod, at naandun ka sa debate na nilampasok ka ni Fiscal EJ, at kapag ginamit yung mali-mali mong turo at gawing example sa law school, tapos yung apo mo andoon sa klase, abay maging tampulan pa sila ng usapan. Di ba lolo mo yan? Hindi pala magaling ang lolo mo. Iyan ang legacy mo, Libayan. Kahit ano pang nakamit mo sa buhay mo, yun ang magiging legacy mo. At kahit may title ka pang attorney, iyon ang magiging legacy mo. At magdasal ka at galingan mo ang depensa mo sa mga kasong kinakaharap mo. Dahil kapag natalo ka, malaking kahihiyan yon sa pagkatao mo. At iyon ang magiging legacy mo. At dito tayo magtatapos. Remember, the legacy you leave behind is determined by your own actions. So strive to always make wise choices. Eklesiastiko po, hanggang sa muli.